Hallelujah! Praise the name of the Lord. Welcome dito sa ating live. It's January 9, 2025, 6 o'clock in the morning, Houston, Texas, USA. Welcome all over the world kung sino-sino ang makakarinig sa salita ng Diyos o maka-join o makakita sa live na ito. Facebook viewers and YouTube viewers. Sabi dito sa salita ng Diyos, happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord. So, yan dapat ang ating tandaan. Pag masaya tayo, purihin ng Diyos. Pag may mga paghihirap tayong nararanasan, seek God. Ibig sabihin nun ay lumuhod tayo sa trono ng kaawaan ng Diyos. Sumingi tayo ng gabay. Quiet moments, so yung tahimik mong panahon, ayan, magsamba ka sa Panginoon, worship God. Painful moments, trust God. Oh, so, trust God. Every moment, thank God. So, which means, thank God for everything. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah! Thank you, Jesus! Blessed morning, everyone! Welcome dito sa ating live. Facebook joiners and YouTube viewers, welcome, welcome! Ngayon ay Webes! Thursday morning here in Houston, Texas, January 9, 2025. Diyan sa Pilipinas ay alas 8 ng gabi. Welcome, welcome dito ulit sa ating live. At to God be the glory, tayo ay muling nagising. Salamat Panginoong Kristo. Thank you Holy Spirit, billions of angels of the Lord, na tayo ay nagising at mayroong kalakasan ng pangangatawan upang ituloy ang kanyang katawagan sa aking buhay. Oh, hallelujah, Father God. Thank you, Lord Jesus, Holy Spirit. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of kings and Lord of lords. Praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, King of kings and Lord of lords. Praise God. Napakabuti ng Diyos. Oh, hallelujah. Hallelujah! Welcome dito sa ating live at simulan na natin ang ating pagpupuri sa Kanya. Hallelujah! Thank you, Jesus. King of kings and Lord of lords. Ayan. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay.
lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah, Jesus. Father God, oh hallelujah. Thank you, Lord. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ng Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah, Jesus. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat po at kami ay muling nagising. Maraming salamat po sa iyong pag-iingat sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoong Diyos Ama. Panginoong Kristo, Banal na Espiritu, salamat po. Napakabuti niyo po. Oh, hallelujah. Salamat for restoring us. Salamat for healing us. Salamat po sa lahat ng mga pagpapala mo sa araw-araw. Kami ay naka-survive sa January 8 at ngayon ay January 9 na naman. Father, you are so good at all times. So, hallelujah. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Wala kaming ibang Diyos. Wala kaming ibang idol. Wala kaming idol na sinasamba o ano pa mang bagay. Kundi, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan, the great I am, in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord God Almighty. Salamat po sa iyong pabor, sa iyong kabutihan. Napakabuti niyo po. Maraming salamat po. Oh, hallelujah. Kami nagpapakumbaba sa trono ng iyong kawaan. Kinikilala namin na wala kaming magawa kung wala ka, Panginoon Diyos. Lord Jesus, patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan. Linisin mo ang aming mga isipan, linisin mo ang aming mga puso, na kami ay maging karapat-dapat sa iyo. Sa oras na ito, wala kaming ibang gagawin kundi makinig sa iyong mga salita, pag-aralan ng iyong mga salita. Panginoon, pagpapalain mo ang bawat isang nandito at naglaan ng oras para pakinggan ng iyong mga salita, para pag-aralan ng iyong mga salita at mas lalong matuto sa iyong mga salita, lalalim ang aming mga pananampalataya sa iyo, Panginoon Jesus. Hallelujah, Lord. We welcome your Holy Spirit. Hayaan mo ang iyong Holy Spirit ang mangusap. Nangusap siya kahapon, to you be all the glory and honor, at natuto kami sa mga salita. At ngayon, we welcome the Holy Spirit na siya na naman ang mangusap sa amin. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso na kami maging open, bukas ang aming mga isipan at puso na unawain ang iyong salita. Magang ito man ay masakit, maging rebuke man o confirmation, Panginoon. Andito ang aming mga puso, andito ang aming mga katawan, ang buhay namin. Iniaalay namin sa iyo. Wala kaming ibang pagsisilbihan, kundi ikaw lamang, Panginoong Kristo. Oh, hallelujah, oh, hallelujah. Holy Spirit,
welcome in this place. Hallelujah. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. We worship you in spirit and in truth, Lord God Almighty. Ikaw lamang po ang nararapat at walang iba. We love you, Holy Spirit. Mangusap na po kayo. Mangusap po kayo sa bawat isa. Gabayan mo ang bawat isa. Itago mo ang iyong lingkod sa krus ni Jesus. Panginoong Jesus, nang sa ganun hindi ako ang makikita, kundi ang kagalingan ng Diyos Ama, ang kanyang pagmamahal na walang hanggan, ang kanyang kabutihan sa bawat isang nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Maraming salamat po. Binabalik namin sa inyo ang lahat ng parangal, lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Amen! Woo! Hallelujah! Ayan, welcome dito sa ating live at God bless sa inyong lahat dahil kayo ay nandito, 13 na mga billionaires na nandito sa ating live. Ayan, so nandito na tayo sa ating Bible study. Nasaan ang inyong mga Biblia? So mga Biblia, tingnan natin ang inyong mga Biblia. Biblia is real. Okay. So si Tita Bits ay fresh from the bed at meron pang gel na kinuha ko kay Tito Brian. Kumuha ko ng kaunti. Thank you, Jesus. So yan ang ating mga simpleng kaligayahan. So kahit na anuman ang ating sitwasyon, mga ka-Team Jesus, maging masaya tayo sa bawat araw sapagkat sayang ang araw, mga ka-Team Jesus, kung ito ay dumaan lamang na tayo ay malungkot, tayo ay masama ang ating ugali o kaya wala tayong kaligayahan. So, bawat araw ay kailangan tayong mag-celebrate sapagkat tayo ay muling nagising at panibagong pagkakataon na naman na tayo ay makapagsilbi sa ating Diyos
sa ating Lord of Lords and King of Kings, Jesus Christ. Kaya nararapat lamang na tayo ay magkaroon ng galak sa puso. Dahil tayo nag-iisa, kasama natin ang ating Panginoong Hesus at ang banal na Espiritu ay nasa ating mga puso. Kaya kailangan we welcome the fruit of the Spirit sa ating pagising, mga ka-Team Jesus, nang sa ganoon, everything will go well with us, the day will go well, hanggang sa tayo ay matulog. Kaya yun, dapat ang ating disposisyon sa ating mga sarili, mga ka-Team Jesus. Hindi ba natin alam ano ang mangyayari sa buong araw na yan? Hindi natin alam, wala tayong mga bigas, wala tayong maaluluto. Subalit ang Diyos mayroon. Wala tayong pera, subalit ang Diyos mayroon. Kaya, trust in Him. No? Ayan, nandiyan, no? Trust in Him. And every time, give thanks to the Lord. Oh, hallelujah. Okay, so dito tayo sa ating Bible study. So, recap tayo dito sa ating Bible study sa Romans 3 verses 9 to 20. So, ayan. So, tingnan natin ang recap. So, ang binibigyang pansin dito sa kahapon, mga ka-Team Jesus, ay yung pagiging makasalanan ng tao. So, we were born sinners, mga ka-Team Jesus. Kaya nga, ang sabi, we were born sinners. Bakit? Sapagkat tayo ay isinilang na kasama yung sumpa na dala-dala nila ni Adan at ni Eva. No? Well, our ancestors, si Adan at si Eva, sila ay mga nagkasala sa Diyos, kaya iyon ang ating sumpa sa ating pagsilang. Kaya we are sinners when we were born. No? So, kailangan nating maging born again, spiritually. Sa panahon na alam na natin ang katotohanan, sa panahon na kaya na nating bigkasin ang pagpapatawad, kaya na nating humingi ng pagpapatawad at kaya na nating naintindihan na natin kung paano paano tanggapin si Panginoong Hesukristo bilang ating Diyos at tagapagligtas. So, kaya nga ibabaptize tayo after na tinanggap natin si Panginoong Hesukristo. Kaya na ginawa ni Jesus doon sa saan yun? Jordan River, no? Na nagpabaptize siya kay Juan the Baptist. So, yun, mga ka-Team Jesus. Dahil ayon sa Romans 3:10, no one is righteous, not even one. No? Walang matuwid sa harap ng Diyos, kahit isa. Kaya kailangan nating maging born again sa Espiritu upang maligtas tayo sa kapahamakan, matanggap natin ang libreng kaligtasan na iniaalay ng ating Panginoong Hesukristo sa cross. Ayan, upang makatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Oh, hallelujah. So ngayon ay dito naman tayo sa Romans. So hinati natin ang Romans, no? Romans, ang lahat ng tao ay makasalanan. Hanggang sa 20 lang tayo. So dito naman tayo sa 21. Sa 21 tayo, 21 to 31. So, tingnan ninyo ang inyong mga Biblia. Sino ang may mga Biblia ngayon? Magsabi ng Praise the Lord Jesus Christ. So, hindi lang kayo makinig sa akin, kundi basahin ninyo ang inyong mga Biblia nang sa ganoon ay malaman ninyo kung baka nagkamali si Tita Bets, no? Mabuti na yung mayroon tayong mga kasama. Mamali yung aking pagbasa. Kaya, okay, simulan na natin. Praise the Lord Jesus Christ. Nandito na ba kayo? At mandaan na ba ang inyong mga Biblia? Biblia. Hallelujah. Okay. So, ngayon, basahin na natin ang Romans chapter 3, verses 21 to 31. Ayan, ang sabi dito. Pero ngayon, inihayag na kung paano itinuring ng Diyos na matuwid ang tao.
Ito'y hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ang kautusan na mismo at ang mga propeta ang nagpapatutuo rito. Ang tao'y itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. At walang pinapaboran ang Diyos. Kaya ang sinumang sumasampalataya kay Hesukristo ay itinuring niyang matuwid. So, ayan ha, isa na naman yan sa dapat nating tandaan dito sa Romans chapter 3, verse 22. Ang tao'y itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. At walang pinapaboran ang Diyos. Kaya ang sinumang sumasampalataya kay Hesukristo ay itinuturing niyang matuwid. Kung sino man ang sumasampalataya kay Hesukristo, yun ang ituturing ng Diyos Ama na matuwid sa kanyang harapan. Hallelujah. Sa 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. 24. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuring niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang tumubos sa atin. Hallelujah. Yes. Kaya nga sinasabi natin, we are the righteousness of God in Christ Jesus. Tayo ay naging matuwid sa Diyos sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. No? Ito'y regalo ng Diyos. Hallelujah! Regalo ng Diyos sa atin ang libreng kaligtasan, mga ka-Team Jesus. Dito tayo sa 25. Isinugo si Kristo Jesus sa mundo para ialay ang kanyang buhay nang sa ganon mawala ang galit ng Diyos sa atin at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang ating mga kasalanan kung sasampalataya tayo sa Kanya. Hallelujah, Jesus. Ginawa iyon ng Diyos para ipakita na matuwid siya. Noong unay nagtimpi siya at pinalampas ang mga kasalanang ginawa ng mga tao, kahit na dapat sana'y pinaparusahan na sila. Isinugo niya si Kristo para ipakita sa kasalukuyang panahon na matuwid siya. Dahil sa ginawa ng Diyos, pinapatunayan niyang matuwid siya maging sa pagturing niyang matuwid sa mga makasalanang sumampalataya kay Jesus. Dito tayo sa 27. Kaya wala tayong maipagmamalaki. Dahil ang pagturing sa atin na matuwid ay hindi sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kautusan, kundi sa ating pananampalataya kay Jesus. Tandaan nyo yan ang 27, no? Meron tayong mga highlighted verses dito, mga ka-Team Jesus, na yon ang binibigyan natin ng pansin, no, ng banal na espiritu. Kaya ayon dito sa 27, Romans 3:27, wala tayong may pagmamalaki dahil ang pagturing sa atin na matuwid ay hindi sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kautusan. I'm following the rule, I'm following yung mga kautusan, hindi daw yon, kundi ang ating pananampalataya kay Kristo. Kaya nga, yun lang ang ating pwedeng ipagmayabang, na ako ay iniligtas ni Panginoong Hesukristo, no? Sa pamamagitan ng kanyang pagsakripisyo sa krus.
Sapagkat, dito tayo sa 28, sapagkat naniniwala tayo na itinuring ng Diyos na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Kristo at hindi sa pagsunod sa kautusan. 29. Ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng mga Hudyo, kundi Diyos din ng mga hindi Hudyo. Dahil siya'y Diyos ng lahat. Amen. No? Siya ay Diyos ng lahat. Okay? Dito tayo sa 30. Iisa lamang ang Diyos para sa mga Hudyo at hindi Hudyo. At ituturing silang matuwid ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. 31. Nangangahulugan bang binabaliwala namin ng kautusan na nangangahulugan bang binabaliwala namin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Hindi. Sa halip, lalo pa naming tinutupad ang layunin ng kautusan. Yes, hallelujah, Father God. Holy Spirit, mangusap po kayo sa araw na ito. Maraming salamat po sa mga salita. In Jesus' name, Amen. At yan mga ka-Team Jesus. Oh, hallelujah. Salamat sa Diyos sa kanyang mga salita. So, dito ngayon sa Romans 3, verses 21 to 31 ay mas lalong pinagpatibay yung ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo, yung mga basihan ng ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo, yung sinasabi dito na sa Romans 3 verse 13, di ba? Dito sa verse 23, ayan. O verse 22. Paano daw itinuturing ng Diyos na ang tao ay matuwid? Yan sa Romans 3, verse 23. Nagiging matuwid ang tao sa pamamagitan, Itinuturing ng Diyos ang tao na matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Kristo. Hallelujah. Hindi dahil sa pagsunod sa kautusan, sinusunod ko naman ang 10 Commandments, worship God above all, thou shalt not kill, thou shalt not respect your parents and respect your mother and your father, thou shalt not murder, thou shalt not steal. Sinusunod mo nga ang kautusan, subalit wala ka namang personal na relasyon kay Kristo at hindi mo naman tinanggap si Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas. May ibang mga relihiyon na sila ay Diyos Ama lamang. Diyos Ama lamang. Hindi sila naniniwala kay Kristo. Hindi sila naniniwala kay Panginoong Hesukristo at hindi nila tinatanggap si Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas. Bakit? Kasi sinasabi nila na si Kristo ay isang propeta lamang. Si Jesus ay isang propeta lamang. Isinugo lamang siya ng Diyos Ama. Pero hindi siya Diyos. So, sila ay oneness, ang tawag natin sa kanila, oneness. Subalit, ang mga Kristiyano, ang born-again Christians, maging ang mga Katoliko, ang pinaniniwalaan nating Diyos ay tatlo sa isang persona. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Yan ang ating pinaniniwalaan, ang Trinity. Kung saan the Word become flesh. So yung Word na yun ang Diyos Ama. And He became flesh sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo mula sa isang birhen na sumunod sa kanyang kalooban, sa kalooban ng Diyos Ama. At nang matapos na ni Panginoong Hesukristo ang kanyang misyon na magpapako sa cross bilang
ultimate sacrifice ng ating Diyos Ama sa sanlibutan upang mawala ang kanyang galit. O sabi dito, upang mawala ang galit ng Diyos Ama. So si Panginoong Hesukristo ang naging Lamb of God. Kaya nga, Lamb of God, who takes away the sin, have mercy on us. Kumakanta-kanta lang tayo dyan ng mga Lamb of God na yan. Kung ano, hindi natin naintindihan ang ibig sabihin. Lamb of God who takes away the sin of the world. Ito yun. Dito sa Romans, si Panginoong Hesukristo ang itinuring na karnero, sacrificial offering ng Diyos Ama upang sa ganoon ay mawala ang galit niya sa tao. No? Mawala ang galit niya sa tao. Mawala ang kanyang galit sa tao. So kahit ang taong ito ay makasalanan, subalit siya ay nagpapakumbaba sa trono ng kaawaan ng Diyos, humingi siya ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan, naniwala siya kay Kristo, tinanggap niya si Panginoong Hesukristo bilang kanyang Diyos at tagapagligtas, yan, siya ay itinuring ng Diyos Ama bilang matuwid sa kanyang harap. Oh, hallelujah. No? So si Panginoong Hesukristo ang sacrificial offering nang sa ganoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. Naalala natin, alam na natin na ang mga Israelites, ang mga Hudyo ay meron silang sacrifice offering para sa kanilang mga kasalanan. Depende sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga nakikipag-usap sila sa mga praile, no? Yung lumang tipan ang mga Hudyo, ang mga Israelites ay nakikipag-usap sa mga praile, mga priest, at sinasabi nila ang kanilang mga kasalanan. Kaya yung mga priest ang nagsasabi na, okay, ikaw ay ang kasalanan mo ay napakalaki ng iyong kasalanan, kaya bumili ka ng bowl o yung karnero kaya o yung kalabaw o yung ganyan, i-sacrifice mo yan, i-offer mo yan, ang dugo, no? Ang dugo ng hayop na yan, yun ang maging representation ng iyong mga kasalanan upang malinis ka. Yan ang lumang tipan. Kaya nga yan ang practice ng mga Katoliko, sapagkat sinunod nila yung lumang tipan na ang mga praile na mayroong confession area na nagko-confess ang isang tao na ito magkasalanan ko at sinasabi, okay, yun ang kasalanan mo, kaya depende sa kasalanan mo, mag-pray ka ng 3, Our Father, Hail Mary, Glory be to God, mga ganyan. No? Yan ay practice ng lumang tipan. Subalit, nung nasa bagong tipan na tayo, mga ka-Team Jesus, ang ating high priest ay walang iba kundi si Panginoong Hesukristo. Siya na ngayon ang ating mediator between man and God. Wala na ang mga earthly priest, wala na. Kasi tapos na sa pamamagitan ng sakripisyo sa dugo ni Panginoong Hesukristo, tayo ay muling nabigyan ng pagkakataon. Tayo ay muling nabuhay sa Espiritu. At ang ating high priest na siyang nagdadala ng ating petition ay hindi si Mary, hindi si sino paman na mga santo, mga santa, kundi ang nagdadala ng ating prayer request ay si Panginoong Hesukristo doon sa Diyos Ama. Siya ang ating mediator, mga ka-Team Jesus. Hindi yung Mama Mary, tulungan mo kami in the intercession of Mama Mary. Deception from the enemy. That is idolatry. Walang ibang daan, Paano tayo magiging matuwid sa harap ng Diyos?
Tanging ang ating pananampalataya kay Kristo Jesus ang itinuturing ng Diyos Ama na matuwid sa kanyang harap. Tingnan mo ngayon ang Pilipinas. Ngayon ay January. No, ang mga idolaters, ayan na naman. Doon sa Manila, kasaan pa mang banda ng Luzon. Ang dibulto na naman ng maitim na Kristo, Black Nazarene, ang pinag-aagawan ngayon ng mga tao. Alam niyo ba kung sino ang natutuwa diyan sa ginagawa ng mga tao? Hindi ang Holy Spirit. The Holy Spirit is grieving because that is idolatry. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Saan ang katotohanan na yan? Andito sa salita ng Diyos. At alam natin, pinag-aralan na natin yan sa Romans. No? Sa simula, the wrath of God, ang galit ng Diyos sa lahat ng mga kasamaan. Kasama dito ang idolatry. Dito sa Romans 1. Verses 18 to 32. Kasama diyan ang idolatry. Ayan Yan ay idolatry. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi sa mga gawa-gawa ng tao. Sa mga dibulto na hindi nakakarinig at walang mga damdamin at mga walang mata. Mga bulag at mga bingi. Walang pakiramdam. Ang demonyo ang natutuwa sapagkat thousands of people are being deceived ng idolatry na yan. Lord have mercy po. Kawawa ang mga kaluluwa na yan kung sakaling darating si Panginoong Jesucristo at hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Anong ginagawa natin, mga ka-Team Jesus? Anong ginagawa ng mga totoong Kristiyano na nakakaalam sa katotohanan? Tayo lang ba ay manahimik? Sabihin mo, wala man ako dyan. Yan ang Cebu, ngayong third week of January, ang Cebu ay magsiselebrate na naman ng Sinulog, magsiselebrate na naman ng Santo Niño diyan sa Butuan at saan pang bahagi ng Pilipinas, diyan sa Bohol, mayroong mga celebration ng mga pista. Sino ang kanang sineselebrate? Si Santo Niño. Si Black Nazarene, sabihin nyo, si Jesus naman yan ang sineselebrate, ang batang Jesus. Bakit? Sinasabi ba diyan sa Biblia? Hanapin nyo diyan sa Biblia na kailangang magpista sa batang si Jesus. No. Ang ating pananampalataya kay Kristo ang siyang magbibigay sa atin ng ticket to heaven. Ticket to heaven, mga ka-Team Jesus. Hindi ang pag-celebrate ng mga pista-pista, subalit ang puso mo ay wala sa Diyos. Ang puso mo, ang buhay mo ay walang relasyon na personal sa ating Panginoong Jesucristo. Nakakalungkot. Kaya ako dito nung makita ko yung posting ni Titili, sino ba yung aking sinusunod na dyan? Kristiyano din, evangelist dyan sa Pilipinas. May mga picture siya doon sa mga tao na nag-uumpukan doon sa Black Nazarene. Lord have mercy. Maawa po kayo, Lord. Maawa po kayo, Lord. Hindi natin sila i-rebuke, kundi i-rebuke natin ang espiritu ng deception na nasa kanila sapagkat kawawa ang mga taong ito. Kawawa ang kanilang mga kaluluwa. Kawawa. So, ano masasabi natin? Sabihin ba natin, wala naman ako dyan. Di ako makapag-share ng Word of God. No. Saang dako ka man ng daigdig. Saang sulok ka man ng daigdig. Pwede kang lumuhod. Kasi sinasamba natin ang ating Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi mo kailangang pumunta sa simbahan upang iluhod itong mga taong ito na nangangailangan ng kaawaan ng Diyos. We intercede for the salvation of souls. We intercede for God's mercy.
Sapagkat sinasabi sa salita ng Diyos, the prayer of the righteous availeth much. Paano tayo naging matuwid? Paano tayo naging righteous? Hindi tayo righteous dahil tayo ay ganito. Sabi nga dito sa Romans 3, di ba? Romans 3:27? No? Na hindi tayo, wala tayong maipagmamayabang sapagkat ang ating kaligtasan ay nang dahil lamang sa biyaya ng Diyos. So, we became righteous in the sight of the Lord, in the sight of God Almighty, because of our faith in the Lord Jesus Christ. And therefore, we are called righteous. The prayer of the righteous availeth much. So, may magagawa tayo, mga ka-Team Jesus. Anong gagawin natin? We intercede. We cry out to the Lord. Have mercy, Lord Jesus. Have mercy po. Sa aming mga kapamilya na nabulagan sa katotohanan, have mercy sa aming mga anak, sa aming mga bana, asawa, mga kaibigan, mga kadugo, na nabubulagan sa katotohanan at naging sunod-sunuran sa gusto ng kaaway ng Diyos. No? Nakakalungkot. Nakakalungkot. The Holy Spirit is grieving. Nagigrieve ang Holy Spirit. Sapagkat hindi ang Diyos Ama ang napupurihan, kundi ang demonyo ang napupurihan. Ang demonyo ang napupurihan at hindi ang Diyos Ama. Kasi tinataas nila, sinasayawan nila yung Santo Niño, dibulto ni Santo Niño, sinasayawan nila ang Black Nazarene ay pinoprosesyon nila. Yan ay isang kahoy lang, yan ay isang bagay lang. Anong sabi? Huwag kang lumika ng mga Diyos-Diyos na gawa ng tao, sa kamay ng tao. Maging ito man ay kahoy, metal, gold, silver, bronze, at iba pang semento, whatever. Sambahin mo ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Subalit, maraming mga nagsasabing sila'y mga Kristiyano. Ang Pilipinas ay itinuring 97% of the Filipino people are considered Christians. But these kind of Christians are the deceived ones. Only few knows the truth. Iilang porsyento lamang ang nakakaalam ng katotohanan. Majority of the Christian Filipinos are deceived by the enemy. Nilinlang ng kaaway ng Diyos, niloko ng kaaway ng Diyos. Kasama na dyan ang ating mga pamilya. Nang dahil sa tradisyon ay sinusunod yung tradisyon na yan kahit na wala sa Biblia, kahit na wala sa salita ng Diyos. Sabi dito sa panghuli, nangangahulugan bang binabaliwala namin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Hindi. Sa halip, lalo pa nga naming tinutupad ang layunin ng kautusan. So kung tayo ay mayroong relasyon kay Panginoong Hesukristo, hindi natin binabaliwala ang kautusan. Nandito ang kautusan. Mas lalo pa nating tinutupad ang kautusan sapagkat mayroon tayong personal na relasyon kay Kristo at ang mga kautusan na nandito ay mga sinasabi yan ni Panginoong Hesukristo. Sa makatuwid, kung mahal natin si Panginoong Hesukristo at kilala natin siya, tinanggap natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas, mas lalo pa nating bigyang pansin ang kautusan niya at ipinamumuhay natin ang kautusan na yan sa bawat araw ng ating buhay. Oh, hallelujah. God Almighty, you are so good, Father. Thank you. Thank you, Jesus. Napakabuti ng Diyos. Oh, hallelujah. Kaya ang aking puso ay mabigat. Tingnan ninyo ngayon, dito sa Amerika, mga ka-Team Jesus, ang California is like a hell. A living hell ang California ngayon.
At ang wildfire, sa loob lamang, overnight lang ha, isang gabi, ang lakas ng hangin ay nag-spread out ang wildfire doon na papunta sa Hollywood Mountain. Doon kami ni Tito Bryant, no, nakapunta kami diyan sa Hollywood Mountain, at ang mga bahay na nandiyan sa Hollywood Mountain ay magagara, malalaki, very expensive. Nandoon ang mga bahay ng mga celebrities sa Hollywood. At doon din nasira din ang mga bahay doon sa beach, Malibu Beach. Ang Malibu Beach is very well known na beach ng California, at nandoon din ang mga magagarang bahay, very expensive houses ng mga celebrities. At yun ay tinipok ng apoy sa loob lamang ng mga minuto, mga ka-Team Jesus. So ang California ngayon, Southern California ngayon, malapit yan sa Pacific, kaya hindi yan siya malamig, walang snow doon, no, sa Southern California. Malapit yan sa Philippines, ang California. Pacific kasi yan eh. Ang Philippines ay Pacific din, no? It's like a living hell. Grabe ang apoy, grabe ang matatakot ka eh. This is hell. This is hell. No? Kaya ano yun eh, yung makasalanan, nandoon yung sinasabi natin yung pagtanggi kay Panginoong Jesucristo ng mga artista na yan, ng mga celebrities na yan. At nadadamay ang iba na mga Kristiyano, ang ibang mga inosente, ang ibang mga walang kasalanan, nadadamay. So, ihuhusgahan ba natin sila? Sasabihin ba natin na sila ay makasalanan, kaya naging ganyan? No. Ang gagawin natin, iyakan natin ang sitwasyon na yun. Iluhod natin sa Diyos. At humingi tayo ng kapatawaran sa mga kasalanang nagawa natin. Kasama yung mga tao yun. Dahil sila ay nabulagan sa kanilang fame, sa kanilang mga pera, sa kanilang riches, sa kanilang kayamanan. At hindi nila kailangan si Panginoon Jesucristo. Subalit ang salita ng Diyos, ang katotohanan, nagsasabi, hindi tayo naliligtas. Hindi sila naililigtas sa pamamagitan ng kanilang mga salapi. There is no one on earth that can save us from our sins. It is only through Jesus Christ. Sa pamamagitan lamang ng ating pananampalataya kay Kristo na tayo ay naililigtas. Grabe ang wildfire sa California. Sa Hawaii din, doon sa pinuntahan namin yung isla na yan eh. As in, zero, barren, ubos lahat. Bakit? Dahil naging makasalanan na rin ang lugar na yun. Kaya tinipok ng apoy, hinayaan ng Diyos. Ang ano lang diyan, mga ka-Team Jesus, yung security ng isang taong nasa Diyos, no? Yung sabihin natin yung mga taong nandoon sa California na mga Kristiyano, naging nadamay man ang kanilang mga properties, subalit napakabuti ng Diyos sapagkat ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya ay ligtas sa anumang kapahamakan. The Lord spared their lives. Maging ang kanilang properties man ay nawala, subalit kung sila ay mga Kristiyano at panghahawakan pa rin nila ang kanilang pananampalataya sa kabila ng sitwasyon nila na nangyayari, the Lord will going to restore what is being lost. Ibabalik ng Diyos kung anuman ang mga ninakaw ng demonyo sa atin, mga ka-Team Jesus, ibabalik ng Diyos yan. Yan ang kanyang pangako. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. No? Grabe. Sakit sa dibdib, no? Pero wala tayong magawa sapagkat hindi natin hawak ang buhay ng tao. Hindi natin kontrolado.
Pero may magagawa tayo. We intercede, we bow down before the throne of God. We sacrifice ourselves. Father, have mercy. Have mercy po. Hayaan mong ang iyong kaawaan, ang aming maranasan. Hayaan mong ang iyong kaawaan, ang maranasan ng mga taong itong nalinlang ng kaaway ng Diyos, nabulagan sa katotohanan. Pero anong ginagawa ng iba dyan sa Bohol, dyan sa Butuan, o saan pa mang dako ng Pilipinas, anong ginagawa ninyo? Isa pa kayo sa sumasaksi ng celebration yan. Uy, magsinulog na. Manood tayo ng sinulog. Mag-share pa kayo sa Facebook. O, mayroong ganito, mayroong ganyan, prosesyon na. Manood tayo. Sa halip na kayo ay pumunta doon sa inyong closet, sa lugar na kung saan tahimik. At, ayan o, you intercede for the salvation of the souls. You intercede for God's mercy. Kasama pa kayo doon sa celebration, manunood doon ng mga pageants, manunood doon ng mga ganyan, manunood doon ng kung ano-anong mga palabas na mga contest na mga ganito at mga ganyan. You see? Kaya nga, no one is righteous, not even one. At dahil lamang sa kaawaan ng ating Panginoong Hesus, kaawaan ng Diyos Ama sa pamamagitan ng ating pananampalataya. O see? Your faith can save you. Ang iyong pananampalataya ang siyang makapagliligtas sa iyo. Walang iba. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, Lord. No? Tayo dapat, mga Kristiyano, tayo dapat ang mag-intercede. Anong ginagawa natin? Tayo ang sumusuporta. Tayo pa ang isa sa mga pumapalakpak. Yay! O sino ngayon pinagpapalakpakan ninyo? Ang demonyo, hindi ang Diyos. Sapagkat dito sa Biblia, sa Bagong Tipan, walang mga ganyang celebration. We celebrate the presence of the Lord sa mga buhay natin. Sa araw-araw na tayo ay nagising. Sa araw-araw na tayo ay muling namulat ang ating mata. Malusog ang ating mga katawan. Ligtas sa anumang kapahamakan. That is a celebration. That is a celebration. Dahil hindi natin hawak ang susunod na araw. Diba sabi natin, nasabi na natin yan, nasabi na ng Holy Spirit sa atin yan. Huwag mo nang balikan ang nakaraan sapagkat yun ay history na lang. Pag matuto tayo sa ating pagkakamali, sa ating nakaraan, learn from our past. Learn a lesson from our past. Face the present. Harapin ang ngayon sa kasalukuyan. Anticipate tomorrow. Tomorrow, di ba sabi na, tomorrow is a mystery dahil hindi natin alam ano pa ang mangyayari bukas. Ngayon is a present. Present ngayon. Ngayon, regalo ng Diyos sa atin yan. Ngayon na tayo ay buhay pa. Yung mga nadidepress dyan, yung mga nawawala na ng pag-asa, sabi nila, ay wala na akong pag-asa, ay wala na akong walang kaligayahan. Ganon pa rin, as usual, gumigising, ganyan, gumagawa ng itong trabaho, routinary, ganito, ganyan, no. No, hindi yan karaniwan. Sapagkat hindi lahat ng tao sa daigdig ay nagising pa sa pitsang ito. Hindi. Hindi lahat ay gising sa umagang ito. At ikaw at ako ay pinagpapala ng Diyos Ama sapagkat tayo ay gising. At kilala natin si Panginoong Jesucristo
Nananampalataya tayo kay Panginoong Jesucristo na tayo ay naging matuwid sa harap ng Diyos Ama nang dahil sa pananampalataya na ito. Oh, hallelujah. Lord Jesus, thank you po. Naway naintindihan ninyo ang mensaheng nais iparating ng ating Panginoong Jesucristo ng banal na Espiritu. We are so blessed. You are blessed. Sapagkat ikaw ay gising, ligtas sa anumang kapahamakan, walang sakit, hinaharap mo ngayon ang kasalukuyan. Ano man ang iyong hinaharap na sitwasyon sa buhay, mahal ka ng Diyos, hindi ka nag-iisa. Hallelujah, kasama mo siya. Naharapin ang mga struggles mo, ang mga pagsubok sa buhay. O hallelujah. Oh, Father God, I celebrate this day and every day of my life. So, hindi dapat tayo ma-depress, ay, ganun pa rin ang buhay, mahirap pa rin. May mga mayayaman, mga ka-Team Jesus, na hanggang ngayon ay nagsakripisyo, hanggang ngayon ay naghihintay na mayroong donor ng kidney, mayroong donor ng puso, donor ng lungs, at iba pang donor ng internal organs para sila pa ay mabuhay ng matagal. Subalit tayo, hindi natin kailangan ng mga donors. Ligtas tayo sa anumang kapahamakan, maayos ang ating pangangatawan. Yan ang pinakamagandang biyaya ng Diyos na ibinigay sa, that's the present the Lord gave us. Are we not going to celebrate? Malulungkot ka pa rin ba? At ang iniisip mo ay ang problema mo sa halip na mag-focus ka doon sa Diyos, sa Kanyang kapangyarihan. God is our great provider. Jesus is our shepherd. Jesus is our great provider. The Lord is my shepherd, I shall not want. Yun dapat ang ipokus mo, ang mga salita ng Diyos, at huwag kang maging narrow-minded na ang titingnan mo lang ay ang sitwasyon mo ng hirap ko, ang ganito ko, ang ganito ko, ang ganito ko, ang ganito ko. Our God is a big God. There is no problem that God cannot solve. Oh, hallelujah, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa iyong mga salita. Thank you sa iyong mga paalala, Lord God. Patawarin mo kami, Panginoong Hesus, kung kami man po ay nagkasala sa iyong harapan. Patawarin mo kami, Lord Jesus. Patawarin mo kami sa espiritu ng idolatry, maging sa aming mga pamilya, sa aming mga kapatid, Lord God, sa aming mga pamangkin, sa aming mga kadugo, Lord, na nabulagan sa katotohanan na nagsiselebrate ng mga pista ni Santo Niño na Black Nazarene. Father, forgive us, O Lord, of mercy on us, O Lord God of mercy po. Have mercy, Lord Jesus, have mercy. We intercede, Lord, in behalf of my family, Lord God. In behalf of our families, our relatives, O Lord. Mga kaibigan namin, Panginoon. Mga kasama sa trabaho, Lord God. Forgive us, Lord. Patawarin mo kami, Panginoon Diyos. Patawarin mo kami, Lord God. Buksan mo po ang kanilang mga isipan. Buksan mo po ang kanilang mga isip upang makilala ka. Upang malaman nila ang katotohanan na ikaw ang Diyos. Nararapat na ikaw ay samakin sa espiritu at sa katotohanan at hindi sa mga gawa-gawa lamang ng tao. Patawarin mo kami, Panginoong Jesus, sa aming mga kasalanan. Patawarin mo kami, Lord. Hayaan mong ang iyong kaawaan ang aming mararanasan.
ang iyong kaawaan ang mararanasan ng aming mga pamilya, Lord God, na nabubulagan sa katotohanan, O Lord. Gamitin mo kami upang maisiwalat ang katotohanan, O God, na ikaw ang Diyos na galit sa mga idolo. You are a jealous God. At gusto mong ikaw lamang ang aming sambahin at walang iba, Panginoong Diyos. Patawad po. Salamat, Holy Spirit, sa iyong revelation sa araw na ito. Naway itong iyong mga salita ay hindi namin makalimutan. Na sa araw-araw ay aming magagamit, aming maririnig, paulit-ulit aming pakinggan ng iyong mga salita. Upang ito'y maging maipamuhay namin sa aming mga buhay sa araw-araw at maibahagi namin sa aming mga pamilya, sa aming kapwa. Father, thank you. Thank you sa kapayapaan na ibinigay mo sa amin. Thank you dahil sinasabi mo, I got you your family. Ililigtas mo ang aming mga pamilya, Lord, sa kapahamakan. Ililigtas mo ang aming mga pamilya, Panginoon, sa kasalanan, sa deception ng kaaway mo, Panginoon. Salamat po. In your perfect time, it will come to pass. Maraming salamat, Panginoon. Di namin alam kung paano, ba't kami ay naniniwalang may gagawin ka upang mabago ang aming mga pamilya, ang aming mga kadugo, at kung sino pa mang aming pinagdadasal. Oh, hallelujah. Hallelujah. There is hope in you, Lord Jesus. Thank you. Thank you so much, Father. Pagpapalain mo ang lahat ng mga nandito sa iyong life, Lord. Ano man po ang kanilang mga kahilingan. Father, let it come to pass. Show to them that you are a God that heals, a God that provides, God that loves the sinners. You are the great I am. In the name of Jesus. Maraming salamat po sa katagumpayan ng iyong Bible study. Ingatan mo ang bawat isa. Pagpapalain po ang bawat isang nandito, maging ang bawat isang makinig sa iyong mga salita. Panginoon Jesus. So, hallelujah. We surrender everything to you. We give you all the glory and honor. We give you everything, Father God. In Jesus' name. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah! Woo! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Ayan, mga kating Jesus. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Napakabuti ng Diyos kahit na mabigat ang ating dibdib, ay ang kabigatan ng dibdib ay pinalitan niya ng assurance, pinalitan niya ng kapayapaan na He got us. At dahil tayo ay nananampalataya kay Panginoong Jesucristo, ang ating mga kapatid, ang ating mga magulang, ang ating mga pamilya din ay Kanyang ililigtas nang dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Nang dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo. Kaya, fasten our seatbelts, hold on, at patuloy tayong lumalakad, lakaran natin ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Maging anuman ang ating mga sitwasyon sa buhay. Let's give it all to the Lord. Let's surrender to the Lord and focus. Fix our eyes to Jesus, the author and finisher of our faith. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Hanggang sa muli, Jesus loves us. God bless and bye-bye. Huwag kalimutan, i-love dyan ang ating live. Love, huwag like, love. Tapos, mag-share kayo dyan ng inyong mga reflection. At doon din sa YouTube, ay mag-share kayo ng inyong reflection, copy-paste. Lagyan ninyo ng date ang inyong mga Biblia, basahin ulit ninyo.
at kung saan kayo kinakausap ng banal na espiritu, at yun ang ibahagi ninyo sa inyong Facebook. Nagawa kayo ng album. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Jesus loves us. Bye-bye.